And, good evening po sa bawat isa, ating mga ano dyan. At I just want to share this word from God. Yung last na tackle ni True Brother Jet sa Ecclesiastes 6 verse 9. You know, sabi po nun, enjoy what you have rather than desiring what you don't have. Just dreaming about nice things is meaningless, like chasing the wind. Praise God, because for me, kumbaga, naghahangad po tayo ng mga bagay na para lang ma-satisfy yung buhay natin, but the truth is only Jesus can satisfy us, and God will supply lahat po natin pangangailangan, and then sa Kanya lang po matatagpuan talaga yung tunay na kasiyahan, kaligayahan, at yung masasabi mong ito na lang tayo, yung contentment po sa buhay po natin. Hallelujah. So, are we ready to sing to the Lord, praising God? Amen. Hallelujah. So let's welcome the Lord in our house, not only in our house, but in our hearts, especially. We welcome the Lord in our heart. So because our heart is a temple of God. Amen. Okay. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desire, sweep across our hearts with holy fire. Oh, have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. Come on. Speak over our hearts and lives. Let them be a living sacrifice. Oh, have your way. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Oh, have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice belong to Him. Lord, belong to Him. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. This is your house. This
your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. We welcome you today. We welcome you today. Thank you, Lord. Okay, let's continue to worship the Lord. Napaksarap pong umawit sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Christ is my reward, all of my salvation. And there's nothing in this world that ever satisfies. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all. Joy of my salvation. And this song will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in. Everything I need. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. And Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in.
have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Oh, no turning back, Lord. We will follow, Lord. We will follow you, Jesus. Oh, thank you, Lord Jesus. All the glory and honor praise to you alone, Lord Jesus. Amen. Malapit na ba yan dito, Joyan? Good. Yan ang ating Panginoon. So, good evening po. Welcome po sa PH Condo, PH Church. Anyway, kumusta po? Meron po bang kasabay ng pag-eclipse ng buhay natin sa last 2 days? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, last 3 days so pala. Meron pa po dito. Meron po dito. Ayun. Nakakapanibago pala kapag ganito, no? May live. Oo. Tapos nakaupo. Kaya nang ikaw, di ba? Saka si Ani. Ayun. Parang hindi mo alam kung saan ka titingin. Okay. So, magandang gabi po sa mga subscriber natin doon sa Zoom. Hello. Sige nga po, kung narinig niyo po ako, pwede po bang thumbs up muna? Thumbs up muna po kayo. Hindi, sa Zoom lang. Sa Zoom lang. Okay. Okay, meron po pong upuan. Online. Chard, bigay mo na upuan mo. Dito ko nalalapag. Diyan sa gitna ni Gitna ni... Hindi, Chard, bigay mo na yan. Upo pa dito. Hindi yan, Chard. Hindi. Yun na yung sinasabi ko, Chard. Yan. Oh. Pero mas maganda naka-ano ito. Naka-open lang siya. Chard, sa baba ka na, Chard. Baka mamaya maka-ano ka. Alam mo ba yung feeling, feeling tandas? Okay, batiin nga po natin ang ating mga ka-seatmate today. Okay. Sige. Tingnan ko muna ang ating mga wow. Okay. So let's welcome si Pastor Mike na dyan. Online si Pastor Mike. Ayun. Hi, Pastor Mike. Thank you. See you sa next Wednesday. Okay? Hello po. Good evening po sa inyo lahat. Ayun. And thank you for Yan yung inviting me makambal ko, today. Pastor Mike. Anyway, ilang araw na lang, patapos na po yung Mayo, di ba? Right? Then, papasok na tayo sa month of June. At this month of May, tama? Maganda yung series natin, no? Meron tayong, sabi nga ni Jet, the last time na na-share ko yung
series message natin from the month of May, nag-recall sa akin, thank you for the vision on this month, Coach, for sharing with us. So, at least meron tayong series na in some way, di ba? Yung mga napag-aralan natin noong first Sunday, life is nothing without God, di ba? Then second Sunday is stop trying, start trusting, let God fix everything. Then nung third Sunday, sino bang preacher nung third Sunday? Sa Ate Cora, no? Sa Ate Cora. Ano yung message yung Ate Cora? Nung ano? Nakalimutan ko na, no? Tingnan mo talagang mahirap talaga tayong ano. Ang message ni Ate Cora nung nakaraan, ano yun? Pakitulungan nyo nga po ako. Yung sharing ni Ate Cora sa, ano nun, sa, about sa, sige, lakasan nyo. Lahat tayo parang ano, meron ako nasa isip ko pero medyo mental block ako ng konti. About sa life ni Peter, pero ano yung title ng ano message na yun? Pati tayo na black. Pero last Sunday, maganda yung fulfilling God's purpose. Anyway, yung sa life is nothing without God, I shared with you about sa babae, di ba? Okay? Tapos yung second Sunday, shinare ni Ate Alice about doon sa 38 years na invalid na tao, no? Ate Cora si Peter, then si Jet ay fulfilling God's purpose about si life ni David, right? Okay. Yung apat na yun, kasi mayroon pa tayo Sunday Sunday sa Muara pa, no? Yung apat na yun na narinig natin, why Jesus is the best. Lahat tayo yun lahat, istorya ng buhay natin lahat yun, first Sunday, second Sunday, third Sunday, di ba? Saka ang ganong first Sunday, no Sunday. And we're so blessed kasi na-fulfill yung gusto ng Diyos sa buhay natin, kung anong gusto niya para sa atin lahat. Amen po? And really, nag-come out na Jesus is the best. Okay, nadidinig talaga yung ice cream dyan, pwede yung pa-i-off mo na lang. I-off mo na lang, nasa ilalim, Pero hayaan mo na lang. Okay na. Okay. Good evening po mga taga-Zoomers. Okay, our topic na I would like to share with you today or tonight is about empty spot. Okay? Sabi nga po natin, empty spot. Parang yun, ganyan, Pero bago ko po ito i-flex, diba? Meron po akong tanong, naranasan niyo po ba yung meron kang gustong gawin, bilhin, kunin, meron kang gustong i-achieve sa buhay mo, nung nakuha mo na yung gusto mo, di ba? Doon ka nagsimula na meron ka naman ulit gusto na kunin. Di ba? Na-experience niyo po ba yun? Halimbawa, gusto mo magkaroon ng iPhone 12. Nung nakuha mo yung iPhone 12, after one week, di ba? Gusto mo na naman ulit na lalo na pag may lumabas, gusto mo na naman ulit na mayroon ka ulit na bago. Right? Di ba? Parang tayo, tuwan-tuwa tayo pag mayroon tayong bagong damit, tuwan-tuwa tayo kung mayroon tayong mga bagong kagamitan. Pero after ng mga ilang araw, parang dati nga, ako nga, ang gusto ko lang i-share sa inyo, ang personal na experience ko. Pag meron akong damit, kasi kayo nagbibigay ng damit sa akin, sa totoo talaga, yung mga binibigay nyo na damit, hindi ko agad man sinusuot yun. Di ba? Kasi parang iniisip ko, marami pa akong damit. Di ba? Ngayon, pag sinuot ko yung damit na yon na binigay niya sa akin, usually kapag yung di ba, isasalpak mo sa washing machine, ako hindi ginaganyan ko lang yun. Kasi ayaw ko siyang makusot. Di ba? Kasi very, mo yung gustong-gusto mo yung Pero after ng mga ilang araw, ilang buwan, salpak na agad yan sa washing machine. Kasi nawala na yung tawag doon, nawala na yung yung elements of surprise and elements of excitement. So, in other words, di ba, you really wanted something
But when you got it, that's the time na nagsisimula ka na naman na wanted something else, right? Tawag po doon ay empty spot or dead spot. Sa buhay ng tao, di ba, may parte sa ating buhay na dead spot na hindi talaga kompleto. Tama? Na hindi kayang punan ng material na bagay, na hindi kayang punan ng anumang mga bagay dito sa mundong ito. Amen po. And I call that empty spot or empty space or dead spot. Ibig sabihin po, kapag empty means walang purpose, without substance or value. Tama? Yung empty life, hindi ko alam kung today parang sobrang empty kayo. Di ba? Kapag meron kang tinatawag na emptiness sa buhay mo, thriving ka eh. Di ba? Nagsusumikap ka na maibsan ang iyong kakulangan para sa iyong buhay. Di ba? Pag sinabi namang empty words, di ba? You're not expressive. Parang wala kang kalatoy-latoy. Di ba? Minsan kapag empty words, kinakausap mo na si Richard, parang, Chard, kumusta ka na? Pag sinabi mong, nandun ba talaga yung balon? Kung ano yung narinig niya, yung balon. Ganon si Richard eh. Minsan minsan empty word si Richard. Pero pag si Richard, kinausap mo yan, tuloy-tuloy na minsan. Or empty of happiness, di ba? Empty of happiness, nade-drain ka ng iyong emosyon, nade-drain ka ng iyong energy. Or empty of happiness. Or empty-handed. Usually naririnig natin yan na, Lord, lalabas kami sa lugar na ito na hindi empty-handed, kundi fully loaded. Empty-handed is you're carrying nothing in your hands na you're not having gain nothing. 'Di ba? So usually ganun tayo. Minsan parang walang nangyari. Empty headed or headed? Headed. Yung lacking of intelligence or sense. Pero ito, talangin mo ang katabi mo, empty wallet ba yung wallet mo? Di ba? Empty ba yung wallet mo? Walang laman ba yung wallet mo? Di ba? Ganun. Anyway, i-flex ko lang. Emptiness is what was left in the heart and soul of Adam and Eve. After they sin against God, di ba? Doon na nagsimula yung dead spot sa buhay nila. So would you imagine, kinompleto ka ng Panginoon that all of the sudden nag-disobey ka? That's the thing na you don't appreciate of what you have. Because you have disobeyed or sinned against God. Right? So, ganun si Adan at Eva, napasukan sila ng kakulangan, karukhaan, or dead spot nung sila'y nagkasala sa Panginoon. Imagine mo, yung lugar ng Garden of Eden, pinuno sila ng Panginoon. Kumbaga fully loaded from day 1 to day 6 na ginawa sila. Fully loaded. Wala silang problema, hindi sila kukulangin ng kanilang mga supplies. Pero, nung sila'y nagkasala, di ba, at sumuway, mga kapatid, punong-puno ng void and emptiness yung kanilang buhay. So they don't appreciate yung ganda ng Garden of Eden because nabuksan yung kanilang pangunawa. Amen po? So, in other words, if there is this emptiness in our hearts, you are very vulnerable in your life. Vulnerable ka para makagawa ka ng wrong decision and choices in your life. I mean, malaki po nagagawa ng kawalan eh. Amen po. So, pwede rin itong i-grab ni Satan para i-offer niya ang lahat para sa iyo. Like, ang kaya lang naman kasi i-offer ni Satan, hindi yung langit kasi binagsak na nga siya sa lupa. Ang kaya niya lang i-offer yung mga nandito sa lupa. Parang sasabihin niya, kulang ka ba ng kaligayahan? Di ba?
Kulang ka ba ng kaligayahan? Sabi nung linggo, hanapin mo sa Diyos ang kaligayahan. Di ba? And because of that emptiness, kung ano na lang yung iyong hinanap. Di ba? Ang kaligayahang hinanap mo ay kaligayahan na pain ng diablo. So life is like that. Amen? It is like we all have an empty or dead spot in us. And we try to fill itong dead spot ng ating buhay ng mga bagay na material. Amen po. Like, it can be na pwede mo i-fill sa family, sa trabaho mo, sa pera, sa kaibigan mo, sa pagbabakasyon, pwede yun ang ipampuno mo eh. 'Di ba? Or gusto mong maging stable, pero walang katapusang unfruitful journey eh. 'Di ba? Kaya nung nagkamali at nagkasala sila Adan at Eva, 'di ba wanderer na sila eh. Ang sabi nga dito, an endless and unfruitful journey. Walang direction na yung buhay nila. Amen po. And church, we still empty throughout history. Ito yung human struggle natin until now. Amen po. This is our problem. Kahit ikaw Kristiyano, kahit ikaw ay man of God, still there is this dead spot. Kung hindi mo ito alam na solusyonan itong emptiness or empty space sa buhay natin, kung pinuno mo ito ng material, matatalo ka. Amen po. Kaya doon sa Luke 12:15, sabi doon, ito yung rich man eh, di ba? Sabi ng rich man, nagtatayo ako ng kamalig ko, di ba? Tapos kapag marami na akong ani, ilalagay ko lahat doon. Kapag hindi na kasya, magtatalo ulit ng malaki, ng mas malaki, ng mas malaki. At kapag napuno ko na lahat yun, ano gagawin niya na? Di ba? Kakain, iinom, di ba? Mag-aasawa. Di ba? So, imagine mo yung kanyang yung mga choices, di ba? Kung kailan siya na-achieve niya na lahat, di ba? Totoo naman meron naman siyang hindi naman masama yan na Lord, gusto kong magkaroon ng kotse, gusto kong magkaroon ng bahay, gusto kong maging stable, gusto kong merong 5 kwartong bahay ko, may 3rd floor. Wala namang masama doon eh. Wala namang masama sa lahat ng ating mga gusto kasi sa ayot sa gusto natin, inihanda ng Diyos yun para sa'yo. Pero bago ibibigay sa'yo ng Panginoon dahil nakakilala ka, siguro kailang ayusin mo na ng Diyos ang puso mo bago niya iaayos na ipadala ang mga gusto mo sa buhay. Otherwise, di ba, itong blessing na ito, pwedeng maging katulad ng rich man na hindi na rin niya na-appreciate yung bigger things na na-achieve niya sa kanyang buhay. Amen po ba? And the Lord said, amen, right now, then He said to them, watch out. Hindi niya sinabi, masapin mo, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Hindi niya sinabi na watch out, hindi ko pwede magkaroon ng trabaho, ng kondo, ng maraming milyon. Hindi niya sinabi. Ang pinababantayan sa atin ng Panginoon, makinig tayo mabuti, sabi niya, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Ito yung dapat nating bantayan because a man's life does not consist in the abundance of his possession. Amen po. Ang tanong kasi nung nakuha mo yun paano kung greediness ang nananalatay sa puso mo? Paano kung greediness hindi generosity? So what's the opposite of greediness? Di ba? Generosity. What's the opposite of generosity? Greediness. Amen po. At yun yung napasukan ng rich man. Nawala yung kanyang pagiging generous. Tama? At ang pumasok sa kanya yung spirit of greediness. And the Lord said to him, watch out. Be on your guard against all kinds of evil. Because life does not consist in an abundance of His possession. Amen po. Now, in the Old Testament, di ba, the Bible tells about a named David. May pangalan, di ba, sa Old Testament, si David. Okay? Now, at first, si David didn't have much. Simple lang siya. Di pa siya big time. Ganyan tayo doon. Simple. Di ba?
pwedeng pa-transport lang, pasakay-sakay ng bus, nakikisakay ka, simple ka lang. Amen po. Pero yung karakter mo full of humility, right? Full of faithfulness, right? Nung pasakay-sakay ka lang, di ba? Nung nakikisuyo ka lang, you're so humble. Tama? Ganun naman tayo nun eh. So, si David, at first, didn't have much. Kasi, anong meron lang siya? Tinan mo. Sa 1 Samuel chapter 16 verse 11, nung tinanong ni Samuel, ito na yung pagpili ng ng magiging next king of Israel. Amen po. Tinan mo. Nung tinanong sa Samuel, ito na ba talaga yung mga anak mo, meron pa? Sabi doon, so he asked, are these all your sons you have? Sabi doon, they're still the youngest. Merong isa. Sabi niya, sagot ni Jesse, but he is tending the sheep. Sabi niya, merong isa, kaso nga lang, yung isa na yun, siya ay nag-aalaga ng tupa. Ganon kasimple yung buhay ni David. Diba? Walang komplikado. Diba? Kasi ang kanyang ginagalawan, probably, diba, 633 square meter lang. You know what is 633? 6 by 33 square meter. Amen po. What I mean is in biblical yun lang yun niya. Wala siyang pastor lang siya and yet he always seek God. Ganun lang siya. Amen po ba? He was just a shepherd in the desert. Yung disyerto pa. Now, di ba nung sabi ni Saul nung meron ng lumalaban, meron ng banta ang Palestine, si Goliath. Sabi niya, pipili kayo kung sino yung lalaban sa akin, di ba? Kung matatalo niya ako, magpapasakop kami sa inyo. Kung matatalo kayo, kayo naman ang alipin namin. Tama? Eh di ba lahat natakot, pati yung king, di ba si Saul, di ba? Tapos si David, siya nagpresenta. Nagpresenta kay Saul. Sabi niya, sir, parang wala yata lalaban, pati yung mga kapatid ko, parang ayaw yata lumaban. Nabahag yata yung kanilang, di ba, buntot sa buhok. Parang, kung wala lalaban ako. Kaya nga sabi ni Saul sa kanya, ni Haring Saul, meron ka bang, ano bang sabi doon? Parang may gatas ka pa sa labi. Kumain ka pa ng maraming, di ba, bigas. Tama? So ano yung requirements na pinusenta ni Hindi. Kung wala laban, ako lalaban kasi meron kaming alagang tupa. Kapag yun ay sinasamantala ng mga hayop, ako yung magiging tagbantay at pinapatay ko. So would you imagine yung a simple guy, walang degree, wala siyang hindi nga siya qualified to become a military kasi yung mga kapatid ni David, mga military yan. In fact, there was this scenario na nung nakita siya ng kapatid ni David, ano ginagawa mo dito? Nakikichismis ka, nakikiusosyo ka, pinadalhan ka. Sinutusan ka lang ng tatay natin na magdala ng pagkain. After that, umuwi ka na. Eh, ba't ka pa di ba? So, kita mo yung ganong pagda-down kay David. Because David was just a shepherd, a simple guy. He didn't have much. Amen po ba? Sabi doon di ba? I am only a shepherd boy. Amen po. And David didn't have much. Okay? Susundan nyo? Alright. Sa 1 Samuel, chapter 5, verse 4 to 5, eto na, natalo ni Goliath, natalo ni David si Goliath. Nakita mo yung seekers. Nakita mo sabi ko sa inyo kanina, nakita mo yung tao lang na wala siya, walang degree, wala siya, as in wala. Ang meron lang siya, Mateo 6:33. Parang gano'n, sinisik lang niya si God. But all of a sudden, naging big time yung simple. Tama? Sa 2 Samuel chapter 5, verse 4 to 5, di ba namatay si Saul? And David was 30 years old when he became king and he reigned 40
40 years. Amen po. In Hebron, he reigned over Judah 7 years and 6 months. And in Jerusalem, he reigned over all Israel. And in Judah, 33 years. Nakita niyo yung pag-angat, isang shepherd boy. Now, God bless him. The Lord blessed David and he became a king. Amen po. God gave him a huge kingdom. Amen po. A big family and a fancy place. Eto na, may Rolls Royce na tagoy dyan, meron ng mga chariots yan. A victory over his enemies and he conquered everything. Because God blessed him and David became a king. Amen po. Now, imagine mo yung ganun. So, bigla kang inangat ng Panginoon. Amen po. And would you think, satisfied si David? Napuno yung kanyang dead spot sa buhay. Sige nga. Would you think, kayong mag-asawa, sana si Harold? Di ba? Ito na siya, Harold. Would you think, Harold, noong meron ka na yung cellphone na bago, na-satisfied ka? Baka mamaya makita mo ulit ang cellphone ni Richard na iPhone 50. Oh, di ba? Would you think? Di ba? Hindi kasi ito yung life natin eh. Kahit hindi lang naman si Harold, kahit tayo lahat yun eh. Would you think nung nakuha mo yung Kia mo, Jet? Are you really satisfied and feeling fully satisfied? Hindi. Hindi. Di ba? Would you think nung ako meron akong property, meron kaming property, would you think nung nakuha ko yun? Napuno ba ako? Napuno ba yung dead spot ko? Ang tanong ko nga, si David ba, nung nakuha niya yung trust ng tatay niya, trust ni Prophet Samuel, trust ni King Saul, and trust ng mga sundalo, and he became king. Amen po. God gave him a huge kingdom, a big family, a fancy place, a victory over his enemies. Di ba? In other words, David had so much, but he was not satisfied. Amen po. Meron pa ring dead spot. Totoo yan. Meron pa ring dead spot. Meron pa ring empty spot kay David. Kasi God gave him so much. Let's listen carefully. God gave him so much, but David craved something more. Kasi tingnan mo, sa 2 Samuel chapter 11, verse 1 to 10, one night, he looked down and saw a woman bathing. Eto na. Amen po. Kaya nakunin ko lang yung ano ko. And he wanted her. Okay. Maliit masyado yan, Ate Alice. Kita ninyo. Sabi ko nga sa inyo eh. Dapat si David, di ba satisfied na siya dapat? Di ba? Wow, sarap ng buhay. Pero bakit kaya medyo nag-ano siya, di ba? Tingnan nyo. 2 Samuel chapter 11. Sabi dito, okay, tama ba? In the spring, at the time when kings go off to war, David sent Joab up with the king's men and the whole Israelites army. Tama ba? Medyo ang aking salamin. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah, but David remained in Jerusalem. Anong salitang remain in Jerusalem? Anong ibig sabihin yan? How many of you, nung walang-wala ka, masyado kang committed? Masyado kang willing to die, willing to sacrifice? Di ba nung walang-wala ka? Willing to walk, willing to... Parang ganun lang eh. Pero nung nagkaroon ka, alam mo, minsan lumalabas yung kaartihan natin pagdating sa mga pagpapala na ito eh. Di ba ba?
lumalabas minsan yung kaartihan natin mga mananampalataya. Minsan yung ayaw mo na yung maglakad, ayaw mo na yung mag-exercise, ayaw mo na yung, di ba? Tingnan niyo si David, di ba? Panahon ng gyera, si David naiwan sa kanyang palasyo. Amen po. So, wag na natin masyadong i-ano. So, i-summarize ko na lang. One night, he looked down and saw a woman bathing and he wanted her. Okay. He stole. Kainong aso yun? He stole the property of others. Okay, listen carefully. Oh. Okay. Session na kayo mga taga-Zoom ha. Nakakasunod po ba kayo? Ulitin ko. David had so much, but he was not satisfied. God gave him so much, but David craved something more. 'Di ba? Hindi na yung pakikipaglaban-laban sa kaaway niya ang kanyang inatupag eh. Ang inatupag niya yung kung paano niya, 'di ba? Kung paano siya paligayahin ng kalaban niya. Parang ganon. Kasi ito sinamarize ko. One night he looked down and saw a woman bathing, si Bathsheba, and he wanted her. Sabi niya, Joab, kunin mo nga yung babaeng maganda. Then, he stole the property of others. Ninakaw niya. Pero ito ang nagagawa ni David. He used his power to take advantage of the other people. Tama? He was able to have sex with the wife of one of his men who's was in the war. Diba? And meanwhile, he was just at home and doing nothing. The sad thing is, you stole and even killed just to cover up your sin. Nagnakaw ka na, pumatay ka pa, just to cover up yung dead spot mo na nagawa. Amen po ba? Nakuha natin. So, David got everything he wanted to fill the dead spot or empty spot in his life. Even if he hurt other people, then kahit masaktan din niya si God. Tama? Now, my question is David completely happy? Hindi. Naranasan po ba natin yun? Masaktan mo lang, maapakan mo lang yung kapwa mo para umangat ka? Di ba? Magnakaw ka lang para mas maging Robin Hood ka sa makakarami. Di ba ba? Nakuha ninyo yung ganun si David eh. Ganun yung kanyang yung kanyang buhay eh. And yet ganyan din tayo personally. Amen po. Hindi tayo nasisiyahan kung anong meron tayo. Tama. At naghahanap tayo ng alternatibo na higit pa doon. Nakalimutan si David. Hindi niya alam, di ba, na merong mas importante pa sana doon. Okay. So, dito na nagkaroon ng downward spiral in David's life. Tingnan natin yung bagbagsak ng kanyang buhay. Sa 2 Samuel chapter 12 verse 9 to 14, sa 2 Samuel chapter 12, si Nathan pronounces David's punishment. Siyempre, nung di ba, sabi ni Prophet Nathan, ikaw di ba? Pangalawa, soon his family fell apart and his son stole the throne. Ito naman yung kapalit. David lost his palace and he lost his kingdom. Matindi. Amen po. Ang pinakamatindi dito, yung sa 2 Samuel chapter 15 verse 13 to 14, isang anak ni David ang nagrebelde sa kanya. Kinuha yung kanyang trono at siya yung pumalit bilang isang hari. Would you imagine? Amen po. So ano yung pagkukulang ni David? Pinuno niya yung dead spot niya, pinuno niya ng, di ba, ng mga bagay dito sa mundong ito. Amen po. Then, sa 2 Samuel chapter 15 verse 32,
yung si Absalom, tinake over yung throne, di ba? Kinudita yung kanyang tatay na si David. Si David ngayon, di ba? Siyempre, wala na doon siya sa palace. Amen po. Naglayas, tumakas si David. So, that's life. Tumakas siya dahil wala na siya doon sa palasyo. Wala na doon siya sa trono. In other words, David was again out in the desert with nothing. Saan siya pumunta? Bumalik siya, pinabalik siya ng Diyos saan? Saan po? Sa disyerto. Saan nanggaling si David? Pasto lamang siya sa disyerto. Amen po. Nung inilagay siya sa taas, kita mo, nung inilagay siya sa taas, kaya minsan sabi nga, madalas nga natin naririnig it's very hard being on the top. Hindi mo kaya i-contain yan. Maganda po, malaki. Maganda po talaga. Sa totoo lang, maganda yung malaking sweldo. But you have to be careful. Mag-ingat ka kasi meron din matinding kapalit yan. Tama? Masarap ang maging hari, pero mag-iingat ka dahil pag hindi mo kayang i-contain, pag malimutan mo yung nagbuhat ng puwit mo pataas, at nung nakakapit ka, hindi mo na siya kinilala, akala mo, hindi ka rin babagsak doon sa baba. Tama? Amen po. Gusto ko ito, nung nawala na si David sa trono, sa palasyo, sa lahat, David was again out in the desert with nothing. Binalik siya ulit doon sa disyerto ng Panginoon. Amen po ba? Ninyo, when David was nothing and wandering in the desert, there he realized that he forgot to seek God. Doon niya na-realize at the time. When he was blessed by God mula sa kawalan. Amen po. Ganyan yung buhay. Kapag kukunin ng Diyos yung ibinigay niya sa ating mga kamay, doon natin marirealize, sayang. Hindi ko pinag-igihan. Sayang. Diba? 15 years na ako dito sa Brunei, parang wala eh. Parang ganun, di ba? Minsan ganun tayo eh. Imagine mo yung ganun, di ba? So, i-flex pa natin yung about sa life lesson ni David, di ba? Grabe yung experience niya ni David nung nawala lahat sa kanya. Meron ng there is this evidence na nagsuggest na nung si David binalik ng Diyos doon sa disyerto, doon niya nabuo yung Psalm 63 verse 1 to 5. Doon niya naisulat. Bumalik ulit siya talaga sa salita ng Panginoon. At least meron na tayong idea. Baka mamaya kasi binilis na tayo. Baka mamaya kasi tumama kayo sa 4D. Diba? Nung tumama kayo sa 4D, hindi na kayo babalik doon sa biblical word. Di ba? Parang gano'n, di ba? Gano'n. So, tingnan mo sa Psalm 63, tingnan natin. Tingnan mo Psalm 63. You, God, are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you in a dry and parkland where there is no water. I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory, because your love is better than life. Tingnan mo yung prayer niya nung nawala ang lahat, Diba? My lips will glorify you. I will praise you as long as I live. And in your name, I will lift up my hands. I will be fully satisfied as with the richest of food. With singing lips, my mouth will praise you. Amen po. Now, my question is, what would you have prayed for that moment when you are in the same situation kay David? Pag pare-pare, halimbawa, tumingin kayo sa akin. Diba? Nawala ang trabaho mo, nawala ang sasakyan mo, nawala ang lahat sa'yo, nawala jet ang trabaho mo, nawala Carlo yung lahat sa'yo. Diba? Sister Myla, nawala trabaho ng asawa mo. Paano lang ito? Example lang ito. Si Brother Ray, sabi, terminate ka na. Uwi ka na sa Pilipinas. Sabi kay Richard, dito ka lang. Parang ganun. Pag nawala ang lahat sa atin, okay, listen carefully.
Kapag inalis ang lahat sa atin, di ba na as in, bumalik ka talaga doon sa disyerto ng buhay mo. Bumalik ka sa isang basic. What would you have prayed for that moment when you are in the same situation as David? With that God was teaching you a lesson from your mistakes. Usually, ganito, Lord, gusto ko pong bigyan mo ulit ako ng trabaho. Ganun tayo agad doon. Lord, bigyan mo ulit ako ng pamilya. Lord, bigyan mo ako ng palasyo. Lord, bigyan mo ako ng... Ganun agad tayo eh. Tama. Si David, hindi yun ang hiningi niya. Anong prayer niya? You, God, are my God. Meron ka ba nakitang palasyo dyan? Earnestly, I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you in a dry land and parkland where there is no water. Tingnan mo yung prayer niya. Hindi siya nagpray na, Lord, ibalik mo sa akin yung palasyo ko. Ibalik mo sa akin ulit lahat ng mga fancy matter sa akin. Di ba? Hindi yun ang prayer niya. Usually, ganyan tayo kapag nawalan na. Ang prayer natin ganun eh. Panginoon Diyos, patamahin mo lang ako. One shot lang. One shot lang, Lord. One shot lang. Ganun agad tayo eh. Tama po ba? Pero si David hindi ganun. Naiintindihan niyo po ba itong message na ito? Matatapos na po ito mga kapatid. So here is what David says. O God, I earnestly seek you. My soul thirsts for you. My being longs for you. Definitely, hindi niya hinanap yung pera. Hindi niya hinanap yung palasyo. Hindi niya hinanap yung perks. Ang hinanap niya yung presence ni God. Amen po. Hinanap niyo yung presence, and this is what we need today, mga kapatid. Amen po. Minsan we love to see to see our kids, yung presence ng kid natin. 'Di ba? Gusto natin makita yung anak natin na wow, ganda ng anak ko. Wow, susuotan ngayon ng anak ko. But we forget na isik yung presence ni God. We love to drive yung ating sasakyan, 'di ba? But sometimes we're so lazy to seek the presence of God in our lives. Amen. We're so happy to meet your people, to meet other people, to meet your friends. We're so excited na nakikipag-usap tayo sa ibang tao, but we're so lazy to talk with the Lord. Tama ba yan? Totoo po ba yan? Totoo yan. Amen po. Sabi nga ni Candy Pangilinan, di ba? Sabi ni Candy Pangilinan, di ba? Kung hindi pa ako tinuruan ng Diyos ng leksyon, hindi ako mababago. Sabi ni Candy Pangilinan. Kasi Kristiyano na rin siya ngayon eh. Sabi nga niya eh, naniniwala ako yung failed marriage ko, what's God's way, di ba, of changing my life. In some way pinahintulutan. Kasi sobrang obsessed siya sa kanyang asawa eh. Nakakalimutan niya yung alagaan yung kanyang anak na special child. Pero ngayon, tuwan-tuwa siya. May vlog na siya, nakakatulong na siya sa maraming tao na meron din ganung anak. At nakita niya yung kanyang potential, nakita niya yung kanyang purpose. Ganyan din ikaw, kapatid, makita natin yung purpose natin. Amen po, akala mo ang purpose mo yung nasa iyo na lahat ng bagay, hindi. Ang isa dapat na na-excite tayo, ano bang hahanapin natin sa purpose natin dito sa buhay? Ikaw ay nakakilala na sa Panginoon. Amen po ba? Now, hear the lesson. David saw that the gifts could satisfy him. Di ba? Akala ni David, yung gifts, yun ang magsasatisfy sa kanyang buhay. Nakalimutan niya yung life giver. Amen po. Tama? So, ito yung bottom line ng message na ito. Kasi tayo nakakilala sa Panginoon. Lahat tayo blessed dito. Regardless kung ano ang klase ng trabaho mo. Tayo lahat ay blessed. Sabi ko nga kay Richard, consider ka ba na blessed? Oo naman, Pots. Nakilala ko na ang Panginoon. Bakit hindi ka magtawag doon? Lilipat ka na tawag na? Richard, ba't hindi ka lilipat na lang ng company? Tawag doon, yung magpa-transfer ka. Sabi niya, ano mo sagot sa akin ni Richard? Okay naman sa akin ang sweldo ko na ito eh. May day off naman ako ng linggo. Pag holiday ko din naman. Sabi niya.
Eh di sabi ko, siyempre, nagdadrive ako ng ganun. Eh di sabi ko nung di ba, halimbawa ganyan, di ba? Anong naisip mo kila doon sa kay Carlito? O kita mo, di ba? Madaling araw, nandun sila, tamang na ako, tulog na tulog pa. Pero hindi ko sinasabing hindi maganda yung inyong trabaho. Pero si Richard, napansin ko sa kanya, yung kasimplisihan. Bigyan mo ng pagkain si Richard, kakainin niya. Bigyan mo ng damit, ibibigay niya. Bigyan mo ng sapatos, ibibigay. Lahat na nga gusto mong ibigay sa kanya. Huwag lang yung puso mo. Yun yung satisfaction. Amen po. Nakita ba ninyo si Richard na mayroong controversial na nagawa? Wala eh. Wala akong nakita ng controversial. Sa lahat dito, wala akong nakita eh. Ang ganyan lang siya eh. Buddha eh. Anyway, David saw that the gifts, dito na-realize si David na yung gifts, yung palasyo, yung perks, yung fancy na lahat, napansin niya na hindi yun ang magpupuno sa dead spot ng buhay niya. And he needed the giver. That's why he said in Psalm 63, Lord, I long into your presence, Lord. Amen po. So, my question today is, do you feel empty? Do you feel na meron kang dead spot sa buhay mo, sa kaloob-looban mo? Anong sagot mo dyan? Bakasyon? Bakasyon ba magpupuno? Kaibigan ba ang magpupuno niyan? Pamilya ba magpupuno niyan? Dolyares ba magpupuno niyan? Bahay ba magpupuno niyan? Well, mapupuno niya. Pero you have to, amen, you have to teach your heart. Sabi nga ng Psalms, turn my eyes toward your statutes and not toward selfish gain. Turn my heart away from worthless things. Amen. And preserve my life according to your word. Di ba meron ganun prayer sa Psalms? Amen po. Usually, Lord, please preserve me. Preserve my beauty. Preserve my my kingdom. Preserve my money. Ipe-preserve mo lahat. Pero alam natin na magaling na magpe-preserve. Kung gusto mong mape-preserve lahat is yung salita ng Panginoon. Amen po. At gusto ko lang hiramin ulit yung mga famous na salita ni Jet. Kumusta na po yung pagbabasa ninyo ng salita ng Panginoon? Di ba? Kumusta na po yung prayer life nyo? Minsan kapag marinig mo yung ganun, di ba? Parang medyo may suntok ng konti eh. Para bang, ito naman si Jet masyadong direktamente. Parang ganun, di ba? Pero totoo. This is what we need. Si David, yung life giver pala ang magpupuno ng lahat. Hindi yung kanyang pamilya, hindi yung kanyang kaibigan, hindi yung kanyang kung ano yung meron siya, hindi kung ano yung merong natanggap siya, hindi. Ang Diyos. Kaya sa Jeremiah 29:11, sabi doon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me. I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Then the last part is, I will be found by you. Amen? Ganda eh. Kinot ko lang yung kinot ni Jet na Sunday. For I know the plans I have for you. Amen. Plans to prosper you and not to harm you. Yung prosper dito, hindi pera lang ha. Hindi lang yung pera. Baka kasi yung prosper, feeling ko na masyado akong prospered kasi hindi. Marami pong definition ng prosperity. Hindi mo alam, wala kang pera pero malusog ka, wala kang sakit. Diba? Ang prosperity na binabanggit dito ng Panginoon, may pera ka na, may Kristo ka pa, hindi ba? Tapos may pera ka na, pero lumayabong pa yung future mo, yun. Kasi sabi ng Bible, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope in the future. Then sabi niya, okay, makinig kayo mabuti. Okay, biniles na kita, Richard ha. Huwag ka mamaya, hindi mo na naman ako kalimutan mo na naman akong hanapin. Kasi yun tayo eh. Yun yung nagkulang kay David eh. Nung matanggap niya na lahat yun, nawala yung Matthew 6:30 sa buhay niya. Amen po. Ganyan kasi tayo eh. Masyado tayong complacent eh. Masyado tayong complacent and alam mo yung ganun si David. Now, ito na. So, stop
pursuing the gifts and start seeking God. That's we were created for. Amen po. So, huwag tayong masyadong ipurso yung gift na yun. Ang ipurso natin, itong si Lord. Amen po. Alam nyo, isang linggo ko yatang naihatid yung anak ni Kuya Rhea sa ni Atinel. Pag hinatid ko sila, ako kasi hindi pwede na ihatid kita tapos hindi, tatahimik lang ako. Di ba? Alam niyo nang makulit talaga ako. Tinatanong ko, how is your prayer life, Cyfren? Kasi si Cyfren tuloy si Cyril. Nandun sa harap ko yun eh. Jared, how are you? Talagang ano yun eh. Yun yung opportunity. Sabi ko, minsan tinatanong ko, sabi ko, di ba? Siguro pinahintulutan ito ng Panginoon para makausap ko ito itong dalawang chikiting ni Kuya Ray. Kasi minsan, di ba, minsan parang pag nakikita mo doon, parang minsan wag na. So how are you, Cyril? How are you? What is your course? Kumusta na yung ano mo? Sabi ko, okay ka naman pala, Cyril. Sabi ko, bakit ano? Di ba? Then sabi ko, Cyril, you have to pray. Huwag ka masyadong umasa sa prayer ng daddy at mommy mo. You have to schedule your prayer life and devotion to the Lord. Alam mo sabi ng bata? Coach, thank you for conversation. Amen po? At least pag magkita, nung kita ko siya nung linggo nun, oh, Cyril, how are you? Kumusta yung prayer life mo? Ganun lang din siya eh. Amen po. Kasi that's the best gift na pwede natin ibigay sa ating mga anak. Don't forget to remind them. Kasi ang mga bata, to tell you honestly, they were not good listener. Si Kyra, hindi siya magaling makinig. Magaling siyang gumaya. Ang mga bata, di ba? Kaya kung anong nakikita niya sa nanay niya, yun ang gagayahin niya. Ipangdidigdikan niya, no, coach, no! Papa, coach, no! Ganun pa yun si Kyra eh. No, ito yan. No, mami siya, ganito eh. Oh, kita mo, di ba? Doon ko na-realize na mga bata, they were not good in listening, but they were good to imitate us. Right? Kung paano, kung nakikita nyo lagi kayong kung anong ginagawa nyo, yung ginagawa ng bata, sabi mo sa katabi mo, alam mo na. Anyway, stop pursuing the gift and start seeking God. Ganyan ang pagkalika sa atin ng Panginoon. Yung mga blessings sa atin, bonus lang yan mga kapatid. Bonus lang yan. Huwag tayong ma-mesmerize dyan. Huwag tayong makiliti dyan. Amen po ba? Sabi ng Psalms 34 verse 8, sabi ni David, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Amen po. Tinan mo yung kanta ni Dude, si Don. Alam niyo yung first stanza? Sige nga, yung first stanza ng kinanta ni Dude. Okay, meron doon yung satisfy eh. Sige nga, kantahin nyo nga. Bago tayo mag-pray. Huwag kayong mag-alala, masarap yung niluto ko ng mackerel. Wow. Tinan mo. Wala pa, Ate Alice. Maganda yung isang lyrics niya nun eh. Tinan mo yung may lyrics siya dun eh. Okay, Ate Alice, balik mo na lang doon. Doon sa Nakuha mo na? Sige nga, Jet. Tingnan mo nga, Jet. Yung merong kinanta si Dud. Okay, Jet. Christ is my reward, and all my reward. Ayan. Ayan. That could ever satisfy. Di ba? Tama? Yung phrase na yun. Si Christ na, ito nga, makinig kayo mabuti. Bakit ito yung message na ito? Bakit meron tayong dead spot sa life natin? Nakala kasi natin na napupuno, babae, lalaki, ginto, pera, dolyares. Hindi yan eh. Bonus lang yan. Huwag yan eh. Pag pinuno mo ng pinuno yan, lalong magiging greedy yung puso mo. Amen po. Hindi mo ba alam na meron ka ng Christ? You're so blessed. Kahit wala kang ginto, kahit walang-wala ka, Christ is my reward and all of my devotion. Why? Because there is nothing in this world that could ever satisfy. Amen po. Mamaya nung naging boyfriend mo siya, bakit ko ba ito sinagot? Di ba minsan ganun yan eh?
Nung napangasawa mo siya, sabi ko nga kay Sydney, mabang ka-text ko si Sydney, sigurado ka na ba dyan, Sydney, saan mo ang ano mo? Di ba? Tapos text ko si, minsan kasi ka-text din naman ako ni Alex, Coach, sabi niya, medyo kinakabahan ako. Sabi ko, bakit, bay? Sabi ko naman, bay, handa ka na ba? Baka mamaya nung kinasal kayo, saka ka magsasabi, ay hindi pala ikaw ang ideal girl ko. Nakuha ninyo. Sabi ko, kaya nagtete sa akin yung dalawang yan. Kinukuha niyo ako ninong, tapos mapapahiya pala ako. Yan, alam mo si Sydney, medyo, alam mo yung medyo hinihit ko siya. Kasi every time na nakikita ko, Sydney, nakikinig ka ba, Sydney? Sabi ko, Sydney, ano ba yan? Sabi ko, Sydney, pwede naman nating ayusin na eh. Di ba? Pwede naman natin kasi huwag ka lang masyadong maniwala doon sa sugob-sugob. Dito na kayo magpakasal. Makasave ba kayo ng maraming pera? Hanggang sa na-realize ng dalawang ito, Coach, pwede na po pala kami magpakasal, nag-aayos na kami. Sino ba natutuwa, di ba? Amen po ba? So anyway, kantahin nyo nga yan. Meron na kayong Kristo eh. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world to do ever satisfy. Tuloy mo pa, Alice. You have restored my soul and sing. No turning back. I've been set free. Eto na. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. O, tinan mo. Si Christ is enough na. Sabi mo nga, Ate Myla kay Ace, di ba? Ace, my love, Aki, Christ is enough. O, di ba? Sabi mo nga, Jet kay Hannah, yan, di ba? Alright. Sabi mo nga, Carl, kay Annie, Christ is enough. Oh, yan naman talaga. Sabi mo nga, Daisy, kay Randy. Sabi mo kay Randy, Christ is... di ba? Okay. Last word is, why Christ is enough? Sabi doon sa John 6:35. Di ba? Tingnan mo sa John 6:35. And Jesus said, di ba? Or Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. That's why Christ is enough. Amen po. It's not just enough. He is the best. Amen po. Sabi niya, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me. Di ba? Simple lang. Maniwala ka lang sa akin, Carlito, di ba? You will never be thirsty. Maniwala ka lang sa akin, Benji. You will never go hungry. Why? Because Jesus is the best. Okay, palapakan natin ang Panginoon. Let's close our eyes and let's pray. Thank you, Lord. Okay. Tayo po'y manalangin, mga ka-Zoomers. Thank you very much. Lord, maraming salamat po sa munting mensahe na ipinagkaloob niyo sa amin sa araw na ito. Tunay nga po na ang salita mo, Panginoon, ay angkop sa buhay po namin. We learn from this message na hindi kayang punuan ng mga bagay na material at mga bagay dito sa mundong ito kung ano mo kakulangan sa puso po namin. Ikaw lamang siyang makapagpupuno ng lahat ng ito, Panginoon. Pinatunayan po sa isang lalaki ng Panginoon sa Old Testament, sa life ni David. Panginoon, na isang simpleng tao, simpleng pastol na pinagpala mo. Pero nung siya'y pinagpala mo, Panginoon, nakalimutan niyang hanapin ka. At siya'y naghanap kung ano yung mas pwede, Panginoon, maibsan kung ano yung kakulangan sa kanyang buhay. Subalit, Panginoon, nagtapos. He ended his life, Panginoon, na napaka-worse, and he learned everything, O God. Same thing pag sa buhay po namin, Panginoon. We learn from this message kasi, Panginoon, akala ko namin yung mga bagay-bagay magpapaligaya para saan. And very striking yung word mo last Sunday, Panginoon, na sa Tagalog, sa Diyos nating hanapin ang kaligayahan at ang pangarap natin ay ating makakamtan. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ay the best. Pagpalaan niyo po ito, Panginoon, at magagamit po namin ito sa buhay po namin sa susunod na araw.
Panginoon, salamat po. Pagpalaan niyo po bawat isa, ang mga nasa Zoom. Bless po ninyo mga kapatiran dito. Panginoon, thank you for the day na meron po kaming face-to-face. Thank you for everything. Thank you for each one, Lord. Nagwiwika po ako ng papapala, ng good health spiritually, good health emotionally, and more blessing, Panginoon, materially. And lastly, Lord, turuan mo kami lagi, Panginoon, na maging tapat para sa iyo. Turuan mo kami lagi, Lord, na magbabad at tumawag, Panginoon Diyos, para sa iyo. Salamat po at pagpalaan niyo po mga oras na nalalabi. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus.